Nakakabit sa kalikasan ang kanilang mundo. Ang palengke at tindahan ay ang malawak na karagatan. Ang ilaw at kuryente, liwanag ng araw at ng buwan. Hindi pera ang kanilang yaman, kundi ang malawak na kagubatan. Walang kalsada, walang gusali. Pero may munting paraiso sa parting ito ng mundo. Sa isang liblib na sulok sa Jose Panganiban, Camarines Norte, matatagpuan ang komunidad ng mga Kabihog, isang katutubong tribo sa Bicol. Dalawang beses lang sa isang araw kumakain ang mga Kabihog. At ang almusal ng isa, almusal ng lahat. Walang naiiwan, walang nalalamangan. Talagang ganyan sa inyo dito? Sabay-sabay kumakain? Sabay-sabay. Basta po namin lahat po makakain at para pare-pares po. May laman ang siya. Kasi kita... Pagkatapos mag-almusal, diretso sa gubat ang mga Kabihog para maghanap ng pagkain panghapunan. Si Nanay Shoni ang pinakamatanda sa grupo. No read, no write ang matanda, pero siya ang pinakamatalino pagdating sa gubat. Hindi kami tinuruan ng magulang namin na mag-aral. Bakit po? Ay, takot nga. Takot saan? Sa mga katulad ninyo. Sa katulad namin? Oo. Bakit daw? Parakuha daw ng bata noon kayo. Yung katulad ninyo. Mga unat? Oo. Yung mga unat ay nakuha daw ng mga bata na bilog. Ah, kumukuha daw ng mga bata? Kaya hindi kami pinaaral ng magulang namin. So kapag may mga dumarating na mga unat, anong ginagawa ninyo? Natago kami. Mula noon, sa bundok na lang na malagi si Nanay Shoni at ang kanyang mga katribo. Ang malawak na kagubatan ang itinuring nilang tahanan at paaralan. Ano yan? Pantali po sa alimang. Pang-alin? Pantali po. Pantali sa alimango na mahuhuli? Opo. Ano to, baging? Hindi po, kahoy po ito, ate. Ah. Nanay ko po. Tapos po, binabalatan po yan ng konti. Yung tribo ng mga Kabihog, semi-nomadic at hunting and gathering, yung talagang yung kultura nila nakaangkla talaga doon sa kagubatan. Isipin mo, hindi na ito posible sa gitna ng modernong panahon, pero dahil nabigyan ng ancestral domain itong tribo na ito, dito sa kagubatan dito malaya silang nakakapag-practice ng kanilang katutubong kultura.
Bilang pagkilala sa kanilang mga karapatan, noong 2012, idiniklara ng gobyerno ang ilang bahagi ng kabundukan sa bayan ng Jose Panganiban bilang ancestral domain o katutubong lupain ng mga kabihog. Pero dati, nung hindi pa ito nabigay sa inyo, may mga umaakyat dito na mga hindi kabihog. Ano nangyari? Pag tira po namin, talagang hindi na po sila na Pinayagan. na umakyat dito. Ano naman yan? Kinakain po ito ate. Si Delia ang bunsong anak ni Nanay Shoni. Di tulad ng ina, sinubukang pumasok sa eskwelahan ni Delia. Bakit importante sa iyo na matuto magsulat at magbasa? Kasi po gusto ko pong talagang alaman ko kung paano magbilang ng pera, gayon po. Bakit po? Para po hindi ako lukuhin ng mga tao. Ano ito? Naripit sa ito? Pero hanggang grade 1 lang ang inabot ni Delia. Nang matuto na siyang sumulat at bumilang, iniwan niya ang paaralan at bumalik sa bundok na kanyang kinagisnan. Kagasawa si Kuya Dito kung saan malaya silang maging sila. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, narating din namin ang dulo ng gubat. Ito na! Ito na yung Bakawan. Pero tawag nila dito, Katunggan. Mistulang paraiso ang tumambad sa amin. Dito sila maghahanap ng pagkain. Naghiwalay sa 2 grupo. Ang mga lalaki nagtungo sa dagat, bitbit ang kanilang mga pana. Mababaw lang ang tubig sa parting ito ng dagat. Pero dahil halos walang ibang nangingisda dito kundi ang mga kabihog, napanatili ang yaman ng coral reef. Sa totoo lang, mas marami silang makukuhang isda kung gumamit sila ng ibang pamamaraan. Pero dahil kumukuha lang sila ng sapat para sa isang araw, handang magtiyaga ang mga kabihog bilang respeto sa karagatan. Habang nangingisda ang mga lalaki, nagtungo naman sa Bakawan ang mga babae. Sa simula, madali pa ang lakad. Maayos pa kasi ang hanay ng mga bakawan. Pero habang tumatagal, Paano tayo pupunta dyan? pataas na rin ng pataas ang mga ugat. Pero hindi ba nakakasugat yung mga ugat-ugat? Kaya nga yung ko, sugat-sugat talaga ang paa ko nun. At talagang hindi po ako sanay. Lalo na yung mga mga matatalas po bagang mga bato. Pero ba't hindi po kayo tumigil? Hindi nga po ako nagtigil kasi lang walang ibang hanap buhay. Basta yun lang talaga. Katunggan na yan. Maya-maya pa, tumigil si Nanay Shoni at pinasok pa ang kaloob-looban ng bakawan. Yun ang mahirap dito sa trabaho nila. Kasi salabat na yung yung ugat ng bakawan eh. Buti sila medyo maliliit yung mga kabihog, kaya nilang magsuot-suot. Pero tayo, nak. Pilit akong humabol sa bilis ng kanilang lakad. Pero nahirapan akong suungin ang mistulang gubat ng mga ugat. Ang mahirap dito sa paglalakad sa bakawan, pag tumapa ka dun sa lupa, posibleng lumubog yung paa mo.
Pag tumapa ka naman dun sa mga ugat, baka maputol or dumulas yung paa mo. So kahit ano, disgrasya. Kailangan ang gumagana dito. Hindi lang paa, pati kamay. Mabilis akong naiwan ng grupo. Kinabahan ako dahil hindi ko na alam paano ang palabas sa malawak na bakawan. Ate! Saan na kayo? Ma'am, dito yung susundan natin, ha? Ano yung susundan natin? Kabila. Sugat na yung paa ko. Pwes tayo, ma'am. Haba niyan, ha? Araw-araw nagtutungo sa gubat ng mga ugat ang mga kabihog. Dito raw kasi namamalagi ang malalaking alimango na matagal ng pagkain ng kanilang mga ninuno. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nahanap ko rin ang grupo. Abala si Delia sa pagsungkit sa ilalim ng tubig. Paano mo na lamang may alimango dyan? Ano po, nakagat po kasi yung sipit niya. Lahat ng butas tinicheck nyo? Opo. Eh baka kagatin ka niyan, ate. Sinubukan kong ilublob sa tubig ang aking kamera para makita ang alimangong nagtatago raw sa ilalim. Pero sadyang madilim ang tubig na may halo pang putik. Ang problema nila ngayon, paano papalabasin dun sa butas yung alimango. Kaya gumagamit sila ng parang kawit para tusukin siya. Ang problema natin ngayon, hindi natin alam kung saan butas lalabas yung alimangong yun. Kailangan ready na lang tayo. Ito, labas na dayo. Lumabas na doon? Maya-maya, isang sipit ang naaninagan namin sa tubig. Kita mo na? Kita mo na? Yun. Saan? Hindi ko nakikita. Yan, gumagapang, oh. Yan. Pilakmak ko na. Diyos ko, napakalabo ng mata ko. Hindi ko nakita. Naku ba? Naku, baka sipitin ka, ate. Oh my gosh! Ang laki! Sus, kalaki! Agad na tinapakan ng takip ng alimango at saka tinalian ang kanyang mga sipit gamit ang binalatang kahoy na nakuha nila sa gubat. Maya-maya pa, si Nanay Shoni naman ang nakahanap ng alimango. Sa lawak ng Katunggan at sobrang dilim ng tubig nito, hindi ko alam kung paano nila nalalaman ang pinagtataguan ng mga alimango. Talas ng mata at angking talino sa gubat ang tanging inaasahan ng mga kabihog. Paano niyo po ba nalalaman kung saan makikita yung mga alimango? Ano po, pag mayroon pong kinakainan ng ito po bagang parang shell po baga. Yun po ang kinakain ng alimango. Pag bagong kinainan po yun, may laman ang katunggan. Pag may maliliit na shell? Oo, yun ang kinakain nila. Okay. Pag wala po siyang maliliit na shell, walang alimango doon sa loob ng katunggan. Makalipas ang halos 3 oras na pag-iikot sa bakawan, oras na para lisanin ang lugar. Ganado man silang manghuli pa, kailangan ng umuwi. Tumataas na kasi ang tubig. Paano kapag wala kayong huli? Ano mangyayari? Na lang, na-trios na lang. Ha? Paminsan, buti nga po ngayon, sa ngayon at madami na ang tanim namin. Kung ano-ano ang tanim namin, may saging, may kamuting kahoy, may kamuting bagin. Mapalad ang mga kabihog ngayong araw. Hindi naging madamot ang kalikasan. 6 na alimango ang nakuha ng grupo. Ang mga kalalakihan naman may nahuling 5 piraso ng isda. Kung tutuusin, sapat na itong pagkain para sa hapunan. Pero imbis na umuwi, namulot pa ng maliliit na lamang dagat ang tribo. Ito raw ang uulamin nila ngayong gabi.
Ang alimangong nahuli, hindi raw nila pwedeng kainin. Pero bakit? Pagdating sa komunidad, nalaman ko ang sagot. 2.5. Bit-bit ang mga nahuling alimango, bumaba sa bundok si Delia at nagtungo sa kabayanan para ipagpalit sa pera ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Magin mayak na yun. Yun. Bili mo na pa! Anong po po? Ha? Magkarid po. Ha? O ito na lang, kunin na natin. 450 pesos ang nakuha ni Delia sa pagbebenta ng 6 na alimango. Dumiretso siya sa tindahan at ibinili ito ng kape at bigas. Hindi niya inubos ang perang kinita. May pinag-iipunan raw kasi sila. Kinabukasan, maagang gumising ang mga kabihog para maghanda sa eskwela. Ano di? Sila ang mga unang bata sa kanilang tribo na pinayagang makababa sa bayan para makapag-aral. Ate ka magsuhingapit ha? Kakamada bagang bayon. Noon, takot ang mga kabihog na makihalubilo sa mga tagapatag. Takot sila sa ospital, sa gobyerno at maging sa eskwelahan. Pero ngayon, nagbago na ang panahon. Gusto na namin mag-aral ng mga bata at makatuto lang ng pagsusulat, saka yung pagbabasa. Bakit po? Pagkatapos nilang pag-aral, di magtrabaho sila. Bago ng isip namin at masaya na ang pakiramdam namin. Pero noon kami, nasa gubat kami, nakatira. Pero ngayon, nandito na sa kahabilio na ng mga Tagalog. Batid ng mga kabihog na darating ang panahon, hindi na sila maaaring mapag-isa sa gubat at kailangan na rin nilang makihalubilo sa mga unat. At ang mga batang ito ang may hawak ng kinabukasan ng kanilang tribo. Bakit importante yung pagbabasa at pagsusulat? Para paglaki po may matutunan po tayo kung gusto natin pumunta po sa ibang bansa, kaya nating halagan yung sarili natin. Si Lenlen ang pinakamatanda sa mga batang kabihog. Siya rin ang pinakamasipag. Handa siyang magtiis sa paglalakad, makarating lang sa paaralan. Pagdating sa paaralan, nagkumpulan sa isang sulok ang mga kabihog. Takot silang makihalubilo, lalo pat karamihan sa mga estudyante ay mga unat. Mahiyain, kasi hindi nga lahat marunong sa klase. May mahihina po talaga, pero meron din namang marunong na bihog. Bakit daw? Bakit kaya ganun? Siguro po yung one factor nga, siguro minsan kulang sa pagkain. Tapos yung mga magulang nila hindi rin nakapag-aral, hindi sila natuturuan. Sa flag ceremony, nanatili sa bandang likuran ng mga kabihog. Nahihiya dahil nakatsinelas lang sila habang nakasapatos ang karamihan. Pero sa loob ng klase, ipinakita ni Lenlen
na wala sa kulay, wala sa buho, at wala sa bihis o sapatos ang kagalingan ng isang estudyante. Madalas man siyang pagtawanan ng kanyang mga kaklase, lakas loob na sumagot si Lenlen sa harapan ng blackboard. At tama ang lahat ng kanyang sagot. Ano bang pangarap mo sa buhay? Maging nurse po. Para matulungan ko yung ibang tao pag may sakit po. Bakit mo gustong makapagtapos ng pag-aaral? Para matupad ko po yung pangarap ko, para matulungan ko din yung mga magulang ko po. Pagsapit ng alas 12, diretso sa kantin ang mga bata para magtanghalian. Pero si Lenlen, nakita kong naglalakad pabalik ng bundok. Saan ka pupunta? Uuwi? Ang layo nun. Ano yun? Wala pong baong kanin. Wala kang baong kanin. Batid kong isang oras pa ang lakad pabalik ng bundok, kaya nagdesisyon kaming pakainin na lang ang mga bata para hindi na sila mapagod. Minsan po di na po kami napasok at wala pong kanin, wala pong baon. Ako po napasok rin po maski wala pong baong pera. Di gutom ka nun. Hindi, tinitiis ko na lang po. Bakit pumapasok ka pa rin? Para ano po, hindi po ako bawasan sa marka ko po. Alas 5 na ng hapon nang makabalik sa bundok si Lenlen. Masaya niyang ikunwento ang mga natutunan niya sa paaralan. Pero ikinwento rin niya ang ilang mapapait na karanasan. Dinuraan po ako. Bakit daw? Owan po. Nagsusulat po ako, dinuraan po ako. Binubuli ba kayo minsan sa school? Ano sinasabi? Bihog po. Anong ginagawa mo? Sabi ko po ay may pangalan naman po kami. Sinasabi ko po sa iba. Nagbubuli po sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay ang mga kabihog sa mababang pagtingin ng lipunan sa kanila. Pero ngayon, sa pamamagitan ng edukasyon, nais ni Lenlen na baguhin ang imaheng ito. Huwag mo na lang sila papansinin. Naiinggit lang siguro yun sa'yo. Siguro. Diba? Dahil matalino siguro. Oo, tama. Matalino ka kasi. Matalino ka kasi kaya sila naiinggit sa'yo. Diba? Dapat galingan mo pa sa school. Sa aming huling araw sa Bicol, natagpuan namin ang mga kabihog hindi sa gubat o bundok. Kundi sa loob ng isang daycare center. Batid nilang nagbabago na ang panahon at kailangan na nilang makipagsapalaran hindi lang sa gubat ng kalikasan, kundi sa gubat ng syudad. Gusto ko pong madagdagan uli po ang aking karanungan sa pagbabasa po. Yun lang po ang ano ko. Gusto kong maabot. Makatulong man lang po sa aking anak. Gayon po sa anak ko, hindi pa po gaanong marunong bumasa. Sa dulo ng klase, ipinaguhit sa mga kabihog ang kanilang mga mithiin at paboritong bagay sa mundo. Wala ni isa sa kanila ang gumuhit ng pera, karangyaan o anumang material na kagamitan. Sa halip, ito ang kanilang iginuhit. Isa-isang ipinaliwanag ng mga kabihog ang kahulugan ng kanilang mga iginuhit.
Si Maria gumuhit ng araw at ng buwan. Para sa kanya, ito raw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon. Siya yung nagbibigay naman ng ng kaliwanagan sa buhay. So kasi yung nagbibigay sa taong madilim ang kaisipan, yung buwan. Siya yung nagbibigay ng kaliwanagan. Kapag madilim, nagbibigay ng liwanag yung buwan. Kawayan. Okay. Kawayan naman ang iginuhit ni Nanay Malen, simbolo ng katatagan sa gitna ng nagbabagong panahon. Kahit ano man dumaang bagyo, sa masama ang panahon, ay umahaway siya. Pero pag lipas na yung masama ang panahon, sumusunod pa rin siya, tumutubo pa rin siya. Okay, maraming salamat. Kakaiba pati, kawayan. Madalas silang tawaging primitibo at mangmang. Pero matapos ko silang makilala at marinig, naisip kong totoo nga ang kasabihan. Wala sa antas ng edukasyon ang tunay na katalinuhan at hindi nasusukat ng pera ang tunay na kayamanan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.